Talagay tindig ang balahibo, makakain lang ang nari. Ay, aroy Maaga na naman nga ni ho kami nag-intindi mga kamangyan. Gawa na ngayong araw ho ay manghuhuli ho kami ng igat. Para ho sa mga hindi nakakaalam diyan mga kamangyan, yung igat ho, isda ho siya pero parang sawa yung itsura niya. Kaya parang ako'y napapaisip, ay kung atuloy baga ari o hindi na. Ay kumuha na rin ho pala kami ng tubig din mga kamangyan. Gawa ng dun ho sa apuntahan namin, ay wala hong malapit na kuhaan ng tubig. O baka ho may mag-alala pa diyan na baka magsakit yung tiyan ko, ganyan. Mga 30 minutes ho siguro kami naglakad mga kamangyan, tas nakarating din naman ho. At pagkarating ho namin mga kamangyan, inintindi na ho agad namin yung pamain. Madalas yung inagamit din na pamain mga kamangyan ay hipon at gayan ho yung itsura yan. Pagkatapos ho nun mga kamangyan, naghanap-hanap na ho agad kami ng butas kung saan possible na doon nagatago yung mga igat. At kapag may nakita na ho na butas, saka ho doon alagay yung kawil. Dapat yung pamain malapit doon sa butas para maamoy nung igat. At kapag naamoy niya ho yun at kinain niya, aba, ay di huli, may pangulam na naman. Pareho palang inapagulian namin mga kamangyan ay dini sa sasaan. Kung inyong natatandaan, di kay dini rin naman ho kami nang huli ng alimango nung nakaraan. Pero kung nakalimutan nyo na ho, grabe kayo. Madalas ho pala mga kamangyan, sa gabi din ho nanguhuli ng mga garne. Pero sabi ko ho, baka naman pwedeng sa umaga. Then, if it doesn't work, at least we try. Ay, iba pala, sa pelikula pala yun. Tapos ho mga kamangyan, gorping putik din ho pala dini. Pero ayos lang naman ho. Ang hindi ho okay sa akin ay yung hindi mo ko kayang mahalin pabalik. Ay, yung mga kasama ko ho pala mga kamangyan ay madadalas talagang nagapupunta dini. Gawa ng, syempre, para kumuha ng pang-ulam, pang-benta, gayaan. Pati nakakatuwa ho talagang magpupunta dini mga kamangyan. Gawa ng, aba, mapunta kami dini, mga wala kaming dala. Pero pag uwi namin, meron kaming dalang lukan, merong isda, may alimango, at mga kung ano-ano pa. Tapos ayun ho mga kamangyan, after ho namin maglagay ng kawil, sumakay na rin ako dini sa bangka para kami ay makapagpahinga na muna. At dahil nga niyo, medyo magutom na mga kamangyan at hindi ho kami nakapagdala ng mga biskwit man laang. Eh, sakto hong meron dining luka na mga nakuha, kumuha lang ho kami ng ilang piraso para ihawin at pangtawid man laang ng gutom. Tapos ari yung kasama namin mga kamangyan, ayan, inabuhol niya na ho yung mga nakuha niya na alimango. Pagkatapos ho ng ilang oras na paghihintay mga kamangyan, ay napagdesisyonan din ho namin na pumunta na at tingnan yung mga kawil kung may mga huli na. Ay di nagiwaiwalay na rin ho kami para mas mabilis mga kamangyan. Gawa ng medyo madami-dami din hong kawil yung nilagay namin para mas sure kung walang huli yung isa, ay di atingnan kung may huli naman yung isa. At kailangan din ho na magiwalay mga kamangyan kasi nga sobrang sakit na ganyan, wala na kayong time sa isa't isa. Hoy, iba naman yun, yun naman ay para naman. At ayun na nga niyo mga kamangyan, medyo siniwerte ho kami gawa ng yung una ho namin pinuntahan na kawil, aba ay may huli. Aba ay sa sobrang laki ho mga kamangyan, ay pang isang buong pamilya na ho are. Ay inatanong ko nga niyo mga kamangyan kung totoo ba gahong nakakain are, gawa ng aba, ay baka kami ang makain ay. Ganun dati ho, nanguhuli-huli din kami ng garne, pero maliliit lang, hindi ho garne kalaki. Pero sa totoo lang ho mga kamangyan, ay maliliit pa ho aring mga nahuli namin. Gawa ng meron pa daw mas malalaki pa din eh. Aba naman. Tapos, areho yun ako anong kasama namin mga kamangyan at grabe, sobrang laki din. Mahirap po pala ring hawakan mga kamangyan, gawa ng madulas, parang sa hito, gayon. At dahil nga ni ho, takam na kami din sa igat mga kamangyan, aba, ay nag-intindi na ho kami agad para ho maluto na are. So, ang una ho namin ginawa ay nag-init muna ng tubig din sa napakaputing tapos so, binanlian na ho namin aring igat para mas mabilis matagtag yung pampadulas doon sa balat niya. Gawa ng pag hindi ho yung tinagtag ay malansa huyaan kapag niluto. Tapos so mga kamangyan, nilagyan lang ho namin arin ng sukang tuba para yung igat ay mamuti-muti. Tapos yung mga makikita naming puti doon sa balat noong igat, yun yung mga atagtagin. So mas magiging mabilis din gayaan. Tas areho mga kamangyan, kailangan ho nating mag-usap. Hindi, gawa ng nababasa ko ang inyong mga comment ay di may mga nagasabi diyan ay, aba, marunong na magluto si kamangyan. Ay, pwede na mag-asawa. Hoy, huwag kayong patakam. Baka kayo mag-asawa na bukas. Ay, aray. Tapos, yung iba naman ho, ang inasabi, aba, huwag na daw ho muna mag-asawa. I-enjoy daw muna ang pagkadalaga, gayaan. At dahil mahal na mahal ko ho kayo mga kamangyan, syempre ako ho ay makikinig sa inyo. Ay di, yun, napag-desisyonan ko ho na mag-asawa na ho agad. Ay, hoy, hindi. Pero ayun nga ni ho, ang pag-aasawa naman ho ay hindi inamadali yan. Pero parang gusto ko hong madaliin minsan. Ayan, bali garne ho yung gayat na ginawa din ni mga kamangyan, gawa ng matinik ho talaga aring igat. Bali, naputol-putol na rin ho yung mga tinik, ay di mas madali na ho siyang kainin. Ayan, nagayat na rin ho pala ako ng bawang, sibuyas, at saka luya. Para syempre, pantagtag din ang lansa. Ang luto ho pala na agawin ko din ni mga kamangyan ay adobo sa gata. Bali, nung nasa kaldero na ho yung mga igat, sinunod ko na ho yung bawang, sibuyas, at saka luya. Hindi ko na ho ari nilagyan ng tubig mga kamangyan, gawa ng gatubig naman ho are. Saka ko na rin ho sinunod yung paminta, asin,
asin, suka, at saka yung dilaw. Tapos, maghahintay lang ho ng ilang minuto. Ayan, maya-maya nga niyo mga kamangyan ay nagtubig na ho aring igat. Maluluto na ho yan dyan sa sarili niyang sabaw. Tapos, nilagyan ko na rin ho ng sili para may kagat-kagat naman. After ho nun, ay alutuin naman ho natin ari sa gata. Ay alam niyo naman ho, kapag ginataan ng ulam, ay talagay mapaparami ka ho ng kain. After ko mailagay yung gata mga kamangyan, saka ko sinunod aring igat. Ay talaga namang nakakakalam na ng sikmura ari. Ay, bali naghintay lang ho ako ng ilang minuto mga kamangyan at ari na, ay abaw naman. Itsura pala ang ay ulam na. Ari ala, ay laman na laman ho ari mga kamangyan. Wari ko'y patitinik ay kaya ko ho kainin din. Ay mga anak, kain na kayo. Parating na yung tatay nyo galing trabaho. Nag-practice. Bali tinawag ko na rin ho pala yung mga kasama ko mga kamangyan para kumain. Yung lasa ho ni Re ay yung parang sa dalag din, gayaan. Sa sobrang gutom mo mga kamangyan ay talaga'y tudo kain kahit matindi. Lagi ko ang inasabi mga kamangyan na kapag andin ikaw sa probinsya, talaga'y swerteng-swerte ka, gawa ng ang dami naman ho talagang makakain sa paligid. Pero kapag hindi nyo ho yung sinamahan ng sipag, ng diskarte, ay talaga'y magugutom ka rin ho mga kamangyan. Kunyari ay maghapon ka lang nakatunganga sa inyong bahay. Aba, ay hindi naman ho kusang mapunta yung pagkain doon sa inyo. Kaya ayun no, kailangan pa rin ho talagang paghirapan yung mga bagay-bagay. Ay siya, isaluhan nyo na ho kami din yung mga kamangyan. Maaari ka naman yung nakatingin lang kayo diyan. At dahil nga niyo mga kamangyan, ang dami hong nagtatanong, sino baga daw ang aking videographer? Diyos ko naman, ay di na, papakilala ko na ho sa inyo. Saktong-sakto at sila ho ay nanonood din sa kwarto. Ayan, bali sila lang naman ho yung nag-video sa akin. Minsan ay si Julina, minsan naman ho ay aring bunso, si Kim. Ayan, dahil nga ni mahihirap yung vlog namin mga kamangyan, niregaluhan ko rin ho sila na rin parang projector. Maliit lang ang huyaan. Tapos ako niklaan sa wifi. So makakapagpahinga-pahinga sila, makakapag-movie marathon. Para na rin silang nasa sinihan kapag gayon. Ayan, pwede din silang mag-invite ng mga tropa nila diyan. So, ayun. Ay, kung gusto nyo rin ho na rin mga kamangyan, edi ilalagay ko yung link sa comment section.